Ayan po at magandang araw po sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Maging ito pong aking mga followers, viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi siyempre at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Mailayo kayo doon sa mga mangbubudol na kagaya nitong mga politikong mga kawatan. Ayan at siyempre doon po, paalala ko lang po doon po sa mga pangit. Paulit-ulit ko po sinasabi ito. Kapag ka po nakita ninyo ang channel na ito, kapag ka nag-subscribe po kayo, sisiguraduhin ko sa inyo, gaganda, gugwa po kayo, suswertihin pa kayo. At doon naman po sa makakapanood nitong aking channel, na hindi pinanood mo tapos hindi mo pinindot ang subscribe, mamalasing ka. Kagaya lamang po nitong ikukwento ko mamaya sa inyo na talagang minalas, kasasalita pa lang, aba ayun, nabagsakan na siya ng niyog sa ulo. Kaya minalas talaga. Sinasabi ko naman po sa inyo na kapag pinanood ninyo, napanood ninyo tapos hindi nyo pinindot ang subscribe, malasin po kayo. Ayan. Mirisi sa iyo yan. Yan. At doon po sa doon po sa hindi nila alam kung anong purpose po yung mga nakahanger po dyan na mga long sleeve na puti. Ay, wag po kayo mag-isip ng masama kasi may purpose po yan. At yan po ay pinapakita ko lang po doon sa puna ng puna na nag-iisa lang daw po yung aking damit kasi nga minsan nga naman pag nagsuot ako ng pula ng lahat yan kaya sinasabi niya pero ito po ikaw na kuwan ka sana matigil na ano ako na po ang humihingi sa iyo ng kuwan. Ako na ang humihingi sa iyo ng tawag dito. Sumusuko na ako sa iyo, ano? At aaminin ko na sa iyo na wala ako talagang damit, tag-iisa lang. Pero kaya ako susuko na dahil nga kasi parang nagsasawa na akong puro puti. Ayan po, kahit isang taon tayo magpuputi dito araw-araw Pwede po. Kaya lang suko na ako. At biyernes na bukas ay hindi na kailangan pang mag-long sleeve at magdiktay. So ilagay naman natin sa lugar. At saka isa pa ay may kwan dito may comment na parang tuloy nahiya ako, no? Ito parang nahiya tuloy ako. Ito yung comment Ayan. Sir Birana, ako po ay napapasaya mo kasi po hinangir mo na dyan ang mga long sleeve mo para hindi na sila magsabi na isa lang ang damit mo. Ayan po. Kuan po yan. Normita Santos po ang may comment ito. Ayan po Baka sabihin nyo na gawa-gawa ko yan. Normita Santos po yan. Ayan. Sir Birana, ako po ay napapasaya mo kasi po hinangir mo na dyan ang long sleeve mo para hindi sila magsabi na isa lang ang damit mo. So para tuloy ako nahiya. So hindi ko na kailangan pang mag-display diyan kasi unang-una ay totoo naman 'to sinasabi nitong nag-comment na ito na hindi kailangan. At katunayan ay ngayon pa lang ay tatanggalin ko na Ngayon pa lang. Ayan po at wala na. Kasi sa totoo lang po hindi na ako makikipagdebate pa sa iyo, hindi na ako papatol sa iyo. At ganun lang. So kahit tinanggal ko na, no? So tama na, suko na ako sa iyo. Ganun lang. At okay na, tatanggapin ko na nag-iisa nga yung damit ko. So ngayon, ito po ang masakit ngayon, ang nakakalungkot pong balita ito. Ito pong si Buyong, kung baga sa sasakyan, ay kung sa karburador ng sasakyan, pumupugak-pugak na po. Ito si Buyong. At anumang oras ngayon ay titirik na. So, yun po ang malungkot na balita.
Kasi parang hindi yata siya maisasalba ng mga bilyones na confidential fund niya. Ano? So, yan po. Ngayon ay yun po ang ating balita ngayon na sabi nga parang karburador lang daw ng sasakyan na pumapugak-pugak na. So, yun po eh. So, ay talagang ganun. Una-unahan lang naman yan. Kagaya ni Enrile eh. Sinabi ko dati, pumapugak-pugak na. Nakadalawang araw yata, yun, nabalita, tigok na. Ayan. Ang sarap siguro ng sayawan na naalala ko tuloy yung mga sayawan sa probinsya. Ay, nung araw, ay hampas lupa lang naman ako noon. Kaya tuloy, hindi ako nakabili ng basket ba sa sayawan. Yung sinasabi na kasi ang announcer pa namin dati yung taga Antique na di sayawan na ganyan, yung Flores de Mayo. Yung mga kandidata, may mga halimbawa ba isang manok yan at saka samahan ng isang kahong beer, yung gano'n. Tapos ibibinta yan. At halimbawa kung ano lang, para lang dumami lang yung pira ng kandidata. So ako naman, hanggang sa tingin lang ako doon dati kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung merong patay gutom dati, ako na yun. Wala nang ibang patay gutom, ako na yun. Kasi wala ako ni Sintabos. Kaya inggit na inggit ako dati yung mga nagpapasikat na bumibili ng basket sa sayawan. Aba, inggit na inggit ako noon. Madinin mo yung yung announcer dati. Kukunin yung basket ng kandidata. Papakila, sasabihin niya, tataas niya, "Ragiya nga basket halin sa misa, hay po!" Ito raw yung basket ito, galing sa misa, ang halaga daw yun na 10. "Ragiya nga basket halin sa misa, hay po!" Pero kung itong si Boyong ay matuluyan, nako, ay well, total naman, dami nang naging pira nito eh. Madinin mo, kalahating bilyon yung nakaraang budget niya sa confidential fund. Ngayon, 3 billion na sila magkapatid ngayon. Madinin mo yan. So sabi ko nga po, magkakamatay kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Lahat kayo mamamatay. Mamamatay kayong lahat. Maniwala. At mas matindi yung pagdarasal ng mga tao sa inyo. Kasi makikita nyo yung mga salita ng mga tao dyan sa labas. Puro puro pagmumura sa inyo. Puro pagsusumpa sa inyo. At ito pa, matindi. Kumpirmado rin po na anumang oras ay huhulihin na rin po yung bangag. Aywan ko hindi ko na, ewan ko, kailangan ko pa bang ipakita rito sa pan. At ko na po nabanggit na po ni Trump, binanggit na po ni Trump na ang sinasabi po niya na ayun, walang puwang sa kanya yung mga adik. So yun, sana ba yun? Parang hindi, pan ko yun. Galing wow. Ito, mayroong bago. Ang galing. Ang sexy naman ito si Butod. Sexy naman ni Butod. Yung lawit hanggang bilat na niya. Grabe. Tingnan niya itsura Tapos yung ganyang katanda, naglilibog pa.
Ay, Maria Santissima. Ano ba yan? Anong bilat meron kaya ito? Siguro, nako, ito pa. Tingnan nyo naman. Ito yung mga congressman ninyo. Ito yung binoto ninyo dyan sa lugar ninyo. Itong congressman, oh. Sirang-sira ang uso. Ay, anak ko, Diyos mio. Ano ba yan? Ngiwi. Yung pagkangiwi nitong dalawang ito, oh. Ito, nasobrahan niya, nakapink na yan. Sobra ang pagkangiwi. Oh, see? Oh, ayan, oh. Oh, putang ina yung congressman ninyo. Ano ba yan? Kapapangit talaga ng mga congressman na ito. At, nako. Yun ang sinasabi ko. Wala, hindi ko na-save yung galit na galit sa Trump. So, anumang oras ngayon ay pwede na ring dalhin sa Hawaii itong bangag na ito, kasama itong si Butod. Alam niyo po ba, ito po ang ito ang totoo. Hindi lamang po, maraming nagkukondina yung ginawa ng Trump na pangingidnap doon sa presidente ng Venezuela. Ha? Hindi lang po yan. Hindi lang po ngayon lang nangyari yan. Nangyari na po yan dati kay Marcos. Kinidnap din po ng Amerika yang si Marcos. Kaya hindi po bago yan. Yang pangingidnap ni Trump ng Amerika. Hindi po bago. Kasi ang kinidnap nila dati si Marcos na senyor na talamak din po ang pagnanakaw nito. Kung tutuusin, yung pagnanakaw ni Marcos senyor dati, halos siya lang. At saka yung mga cronies niya, yan sina Kuwangko, yung Danding Kuwangko, yan ang mga cronies niyan. Iyang sina na yan. Marami pong cronies yan. Yun lang po ang mga yumaman niya, sina Enrile, at saka yung si Ramos. Yan ang mga yumaman. Tapos, nung bandang huli, tinaraidor ni Ramos itong si Marcos at saka itong si Enrile. Yun ang nagkudita sila. Pero bago nila tinaraidor, ang dami munang kinulimbat na pira yan. Sila ang kumulimbat ng pira. Kaya, ibig sabihin, kaya ko sinabing mas matindi ngayon dahil noong si Marcos Sr. ang nagpayaman lang si Imelda, si Marcos siyempre, at saka itong mga coronas niya, Danding Kuwangko, Fidel Ramos, at saka itong si Enrile. At saka meron pa si Ayala. Ayala ba? Hindi ko ma-recall. Yan lang. Ibig sabihin, kung meron mga nagpasasa sa Kabanang Bayan, 10 tao lang. Ito ngayon ang matindi dito sa Marcos Jr., lahat ng kongresista nangawat maging itong mga kontraktor. Senador. Ilan yan? 300. At saka yung mga ninakaw nila, hindi lang po bilyones po ang ninakaw nito bawat isa. Kaya matindi po itong bangag na ito ngayon. Kumpara doon sa kay Marcos Sr. Kaya po hindi pa matindi yun, pero kinidnap pa rin ng Amerika. Oh. Ano pa kaya ngayon? Ha? Paalala lang ha. Hindi po ngayon lang nangyari na nangidnap ang Amerika. Nangyari na po yan kay Marcos Sr. So ngayon mukhang masusundan. Dahil dito sa junior na ito, mukhang, hindi ko alam kung ito si Senior Marcos dati ay sa Hawaii dinala. Baka itong si Marcos Jr. ngayon, baka hindi na makarating ng Hawaii, baka ihuhulog na lang yan dyan sa Antarctica. O di kaya dyan sa, kung saan dyan, ihulog na lang yan sa gubat.
Hindi po ngayon lang nangyari yan. Hindi lang po kwan. Ano yun? Dorobo, ano yun? Marudo ba? Ewan ko sino yan. Nalimutan ko na. So, ano yun? Yung presidente ng Venezuela na yan. Anyway, ano nga ba yung kwan? Yung topic natin. Ang topic po natin ngayon ay wala pong pagbabago. Bito-bito kunwari yung binito ni Bangag. Kaya in-overprice lang nila tapos binito kunwari para magmukhang hindi siya nangungonsente ng mga magnanakaw. Pero ang suma total mas mataas pa rin po ngayon 2026 kaysa dun sa 2025. So marami na naman pong nanakawin itong mga animal ito. At bantayin nyo po itong Venus na ito na mukhang pitos. Mukhang pitos ang animal na yan pero wala, sunod-sunuran. Kung ano yung dinikta ni Bangag, sunod-sunuran. Lumabas na po sa kanyang bunganga mismo na yung inuuto sa kanya ni Bangag, yun lang. Palibasa nga, tingnan yung bitsura niyang putang inang yan. Mukhang pitos. Itong si Recto, naaagnas na yung bayag niyan. Naaagnas na. Mawawalan ka ng bayag, Vilma Santos. Naaagnas na ang bayag ng asawa mo. Saka nanakaw. Obra ba kayo doon sa karayom ko? Once na sinundot ko ng karayom yung mga bayag ninyo, lulubo yan. Hindi man kayo mamamatay dyan, pero ikamamatay nyo, pagka sumabog yan, nagkaroon ng impeksyon, yun ikamamatay ninyo. Lahat kayo. Ayan, parang dyan nga kay Buyong sa dami niyan ewan ko lang kung makakalibre pa siya dyan. Anyway, nalimutan ko na po yung mga comment dyan na ang haba-haba kasi ng mga comment ninyo kaya hindi ko na ma-recall yung mga comment ninyo na kung ano-ano po yung mga sinasabi po ninyo. Yun pong mga pangbababae ng kung sino man, normal na lang po yan ngayon. Tandaan po ninyo. Pero sa akin po hindi normal yun kasi hindi ko ginawa ang mga babae. Kahit na nagkaroon ako ng 999 na ex-girlfriend, hindi po ako ng babae. Ibig sabihin ko, pag meron akong girlfriend na isa ngayon, hindi po ako ng babae. Saka, lagi po may reserva yan sila. Yung halimbawa, yung mga ex ko na yan, umalis ngayon, hindi pa abutan ng kinabukasan yan. May kapalit na agad yan. Ay, sa dami-dami ng mga nakapila. Mamimili na lang ako doon sa kanila. Ay, sabi nga ng mga nakapila dyan, dito sa gate ko, araw-araw yan nakapila. Sabi, basta mag-aantay lang po kami kung sino talaga ang mapili mo. Tingnan nyo. Imagine mo, pagtsatsaga sila mag-antay. Pero sinabihan ko na, tinapat ko na wag na kayo mag-aksaya ng panahon. Bagkos, ganito lang gagawin natin. Kung gusto nyo talaga na maging masaya ang buhay ninyo, at paminsan-minsan pumunta na lang kayo dito, tapos maligo na lang kayo dito sa underground river, dito sa place ko, alam nyo naman, dito sa underground river ko, at maliligo kayo rito, tapos yun, para magsaya kayo. Ganun lang para maibsan yung init ng katawan ninyo. Ganun lang. At para hindi na yung naglilibog kayo. Kasi sa totoo lang po, lahat ng aking naging ex-girlfriend, malilibog talaga. Suko ako. Imaginin mo, lantang-lanta na ako. Pipilitin pa.
Ah, halos wala na nga akong ulirat. Nakalatag na lang ako na para akong tinadyakan ng kabayo. Tapos sa pipilitin pa akong gisingin. Sus Mariosep, kaya sabi ko, hindi, ayaw ko na. Nagkaroon ako ng phobia din sa mga ex-girlfriend ko, malilibog. Hindi lang malilibog, matatakaw pa. Pero atin-atin lang. Atin-atin lang yan. Huwag na kayo maingay ha. Huwag na ipagsabihan. Pero yun ang totoo. No? So, sa totoo lang po, wala akong kanina pa, wala akong gustong isiksik na topic sa mga politikong ito kasi mapapamura na naman ako eh. Kaya pinipilit kong wag sumiksik sa utak ko. Pero ayan, nilalabanan ko eh. Nanggigigil talaga ako dito sa mga putang ng mga politikong ito. Ito mga congressman na ito, lumabas na. Yung mga bilyon-bilyon, yung si Dong Gonzales dyan sa Pampanga. Yung Gardiola na yun. Gardiola. Ang sarap gilitan eh. Diba? Sabi ko nga pagka nandito lang kayo sa harapan ko, mapapaaga kayo. Maniwala kayo sa akin. Mapapaaga kayong makikipagkita kay San Pedro. Bilyon-bilyon ang ninanakaw nitong mga hayop ito. Tapos, itong mga kababayan ko, ayun, talaga na mga halos gumapang na sa kahirapan, gumagapang na nga eh. Kaya itong mga pinagsasabi ko rito, subukan nyo sumama minsan sa akin. Kayong mga putang inang politiko, senador man at kongresista, subukan nyong sumama sa akin. Kapag wala akong naipakita sa inyo, wala akong naipakita itong mga iniikutan namin, na ngayon ay 4,000 na families ito. Pag wala akong makipakita, di putulan nyo ako ng liig. Kaya ganun na lamang ang galit ko sa mga hayop na to. Pupunta ka. Parami ng parami. Pupunta ka doon sa mga dating iniikutan namin. Maraming magsisipagdatingan na hindi naman sila kasali doon sa listahan. Yun bang mga yun? Kaya mo bang itaboy? Oy, lumayas kayo rito, hindi kayo nakalagay dito sa listahan, hindi kayo kasama sa listahan. Pwede ka bang sabihin yun sa kanila? Sa tingin nyo? Pwede siguro kung ang mga namimigay, lalo na dyan sa DSWD na mga puro mga bangag, hindi, pira na nga lang ng mga pagbibigyan ninyo, kukupitan nyo pa mga putang ina nyo, lalo itong mga kapita-kapitan na ito. Pira na lang nila yun, kukupitan nyo pa. How much more kung sumama kayo dito, na dadalhin ko kayo sa mga iniikutan namin, tapos mas marami pa yata yung mga nakikipunta na rin doon, na humihingi na rin ng tulong. Ano pa kaya kung ganon? Pwede ko bang itaboy yung nanay na halos hindi na makalakad, na nakasungkod na nanginginig-nginig pa na ang sinasabi, 3 araw na raw siyang hindi kumakain. Pwede mo bang itaboy yun? Pwede mo bang itaboy yung babae na may dala-dala yung anak niya, tapos ang pinapadidi niya sa kanyang anak ay kape. Okay lang sana kung kape na talagang totoong kape, hindi kundi bigas na sinunog, ginawang kape. Yun ang pinapadidi sa anak nila. So, maitataboy mo ba yun? Napakawalang konsensya mo naman pag itinaboy mo na. So, natural, tutulungan mo na rin. Aabutan mo na rin. Di ba? So, yun po eh. Kaya sabi ko nga
Sana nga lang, nako, walang pan ito, walang salita, walang pwedeng salita na ibato sa inyo eh. Kung mayroon mas matindi sa putang ina, ay ewan ko na lang kung ano pa. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Kaya naman ko na hindi nyo napapansin. Ang dami-dami nyo na may mga sakit. Ha? Paano? Kung ano yan? Yang sinisingil na kayo ng langit dahil sa kasamaan ninyo, mga putang ina nyo. Imaginin mo, magbabayad ka sa bilat na 800,000 up to 1 million. Ay bullshit. Anong klaseng bilat yan? Ha? Ni sintabos, hindi ko naranasan niya magbayad ng kahit na sintabos sa bilat. Ha? Kaya, ibig sabihin, ay mas meron pa pala akong karapatan kaysa dito kay Rapi Tulfo. Dahil itong si Rapi Tulfo, hindi na makakatikim ng bilat yan kung wala yung 800,000 niya hanggang 1 million. See? Pero speaking of Tulfo, itong si Ramon Tulfo, alam nyo naman po yan, puro laging controversial yan. Baka hindi po ninyo alam yan, sumisip-sip na kay Marcos yan. Dahil may stage 4 cancer na po yan. Stage 4 cancer. Ano mang oras yan, mamamatay na rin yung matandang yan. Yung matandang Tulfo na yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kaya ninyong magsalita ng kung ano-ano sa kapwa ninyo tao, mas kaya ko rin. Kung criminal kayo, mas criminal ako. Kung siraulo kayo, mas siraulo ako. Kung tarantado kayo, mas tarantado ako. Baka hindi nyo kaya na dumigpas ng ulo ng nakapila. Ha? Baka hindi nyo kaya. Kayo, lalo na yung kasama ka na dyan, Ramon Tulfo. Luminya ka na rito sa mga congressman na ito. 300 na congressman yan. Luminya kayo, titigpasin ko yung mga liig ninyo. Ay. Kaya sinasabi ko rito, wala, ito, nako, hindi ko alam kung ano sabihin ko pa. Pwede kong gawin na talupan kayong lahat. Pag tinalupan ko kayo, ilulublog ko kayo sa isang drum na suka. May asin, may sili. Kaya mo yon? Yun nakikiusap sa yung tao na huwag mong tutuluyan? Sigurado ako hindi nyo kaya. Pero para sa akin, hindi ko rin po kayang pumatay ng walang dahilan. Tandaan niyo yan. Pero kung itong mga senador at mga kongresistang mga magnanakaw na ito nagpapahirap dito sa mga kababayan ko, kahit pa pagtatagpasin ko yung mga ulo nyo, pwede ko pang isabit sa puno ng mangga yung mga buko ninyo. Buisit kayo. Pero darating tayo dyan. Darating at darating tayo. Hindi pa pwedeng hindi darating yan. Oras ninyo ngayon. Sinabi ko na po yan, hindi na mababago yan. Pag nagbago ang ihip ng hangin at napunta ako dyan. Sinabi ko na, paulit-ulit ko sinasabi rito, ibibidyo ko. Or either, mag-imbita pa ako ng mga international media para sumaksi kung papaano ko tagpasin yung mga ulo ninyo.
Mag-iimbita ako, tandaan ninyo, itaga nyo yan sa bato ni De La Rosa. Sa bunbunan ni Senador Bato. Ito sinasabi ko. Pag hindi ko nagawa yan, sabihin nyo sa akin sinungaling ako. Putang. Hanggang sa kaapo-apuhan ninyo, maniwala kayo sa isasabit ko ang mga ulo ninyo sa puno ng mangga. Or either maglalagay ako ng hangiran dyan sa lunita para dyan ko ihangir yung mga putol ninyong mga ulo. Tapos sa picturean, o sige, lahat ng mga vlogger, picturean nyo na, i-video na yun, i-upload nyo na yun para makarating na sa buong mundo. Or habang tinatagpas ko mga liig nito, sige, i-video ninyo. Hindi lahat ng panahon. Lalo't itong bangag na ito, mamamatay na rin to. Pumapugak-pugak na rin ang kidney nito. Iisan lang ang kidney niyan. Pumapugak-pugak na. Naagapan nga lang. Nung isang araw nga lang, dinala yan sa hospital. So, ibig sabihin, anumang oras ngayon, pwede na rin pong tumirik yan. Ayop na yan. Ulol. Subukan yung pupunta-punta rito sa amin sa Mindoro. Mangampanya kayo sa 2028. Subukan nyo. At dito, tatagpasin ko ng mga liig ninyo. Lalo itong tambalos-los na ito, subukan mong pumunta rito. Matsimpuhan kita. Alam niyo po ba, mga kaibigan, kaya lang puro ako salataan rito, sinasabi ko lang to, pinagpapaunahan ko lang sila. Sa totoo lang po, mahirap lumapit sa mga hayop na ito. Ang mga bodyguard po yan, mayroon pong congressman dyan na 200 ang bodyguard. Sa senador, mayroon din pong 100 hanggang 150 na bodyguard siya mga senador. Kaya hindi ka basta-basta makalapit. Sinubukan ko na yan dati. Kasi gusto ko lang sana mailapat itong mga daliri ko sa ulo. Mailapat ko lang sana sa ulo nila. Pag hindi nasunog agad yung mga ulo ng mga hayop na yan. Well, anyway, walang kakwenta-kwenta itong mga discuss ko ngayon. Walang magandang pumapasok sa ulo ko ngayon dahil sabi ko nga ayoko sanang pumasok sa ulo ko itong mga putang ng mga senador at mga kongresista ito, kaya lang hindi ko talaga maiwasan. Sa inyo mga senador at mga kongresista, mga magnanakaw, mamatay na lang kayong lahat. Mamatay na lang kayo. Kasama yung pamilya ninyo hanggang sa kaapo-apuhan ninyo. Magkamatay na kayong lahat. Kasi mas magandang mamatay kayo ngayon pa lang ng natural kaysa mamatay kayo na tinagpas ko ang mga liig ninyo dahil makikita nyo sa sarili ninyo kawawa ang sasapitin ninyo. Ipapakita ko sa mga kamag-anak nyo bago tudasin yung mga kamag-anak nyo mga magnanakaw din. Papakita ko sa kanila na hindi mga tao yung gagawin ko sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, kung demonyo kayo, mas demonyo ako. Kung makadiyos kayo, hindi pala kayo makadiyos. Ako lang pala makadiyos. Dahil itong mga ito, kinakasihan ako ng ating Panginoon. Kasi kagaya nun, yung isang tinira, wala na, huwag na natin pag-usapan yun. At mahirap na. Anyway, sa mga subscriber ko po ay lagi pong hinihingi ko ng paumanhin yung mga lumalabas sa bibig ko. Alam ko pong sobra Alam ko pong talagang masyadong foul na yung mga lumalabas sa bibig ko, kaya paumanhin po ang aking hinihingi sa inyo. Hindi ko lang po talaga kaya. Kasi sa tuwing umiikot kami dito sa mga iniikutan namin,
lagi nag-iinit ang ulo ko sa mga politikong ito. Kasi pag nakikita ko ang kalagayan ng mga kababayan natin, talaga na mga bumubulwak na yung dugo sa ulo ko. Anyway, darating din po ang araw na itong mga sinasabi ko ay may katuparan. Promise. Ibibidyo ko yan. Makikita nyo literal kung papaano ko titigpasin ang mga liig dito mga hayop na to. So sige, tama na po yan. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung gusto nyong huwag malasin. Kasi ngayon, napanood din nyo ito, tapos hindi kayo nag-subscribe, mamalasin kayo. Kagaya po nung sinasabi ko kanina. Nanonood daw nung video ko. Sabi ng kanyang kumpare, alam mo ba pare, ang sinasabi niya ni Birana, kapag ka pinanood mo raw yung kanyang video tapos hindi mo raw pinindot ang subscribe, mamalasing ka. Kalokohan yun. Sabi ganyan nung nanonood Hindi totoo yun. Pagkasabing hindi totoo, nabagsakan siya ng niyog ang ulo, patay. Yun lang po ipapaalala ko sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.